Kabanata 1101. Tumango si Yarek. Okay, mag-inuman tayo sa gabi. Nagkaroon ng night scene si Zyla at natapos ang shooting bandang 11:30 PM. Naubos na siya dahil yun ay nung una niyang naramdaman na hindi kasing relaxed ng series ang mga pelikula. Pinauwi siya ni Mindy, at nang umalis na siya, nagsimulang tumunog ang telepono ni Zyla. Nagtataka siya kung sino ang pagtawag sa kanya kaya late at nang siya ay kumuha ng isang pagtingin, ito ay, si Yarek. Hindi ba siya hinarang niya? Pinulot niya ito. Ano ang magagawa ko para sa iyo ng napakagabi, Mr. Hathaway? May sinabi siya na hindi narinig ni Zyla at naisip na may nangyari sa kanya. Hello, si Miss Mayweather ba yun? Ang bodyguard ang sumagot, pasensya na sa pag-abala ko sa iyo ng huli. Si Mr. Hathaway ay lasing at ayaw umalis. Magsasara na ang bar, at naubusan na ako ng ideas. Maaari ka bang pumunta upang tulungan kami? Please, tinulak ni Zyla ang buhok niya sa mukha at chuckled. Lasing na siya, at kailangan ko siyang tulungan. Naubusan ng ideya ang bodyguard. Iginiit ni Mr. Hathaway na tawagan ka. Sigurado akong aalis siya kung darating ka para makausap siya. Nagdalawang isip si Zyla at kinot siya, nasaan ka? Sagot ng bodyguard, Peace Avenue, Bar No. 38. Nagmaneho si Zyla ng kanyang sasakyan diretso sa Peace Avenue. Pagdating niya roon, wala nang mga patron doon. Pumasok siya dala ang kanyang bag at mataas na takong. Umupo si Yarek sa tabi ng bintana, nakalagay ang kamay sa noo. Naroon ang bodyguard, ang mga server, at ang manager ng bar na naghihintay. Itinapon ni Zyla ang kanyang bag sa mesa. Nakasimangot si Yarek habang nakatingin sa kanya. Naglakad ang bodyguard papunta kay Zyla. Nandito ka na pala. Please, kausapin mo siya. Ano po ba ang dapat kong sabihin? Kung hindi siya umalis, itaboy na lang siya. Kung hindi natuloy yun, itapon mo na siya. May mga mayayaman. Baka makita siya ni Lady at iuwi siya. Nakasuot ng salaming pang-araw si Zyla, kaya hindi malinaw na nakikita ng mga server ang kanyang mukha sa ilalim ng malabong ilaw. Ngumiti ng awkward ang bodyguard. Mahirap ang lugar ng manager ng bar, Miss. Pwede mo bang kausapin ang iyong boyfriend at paalisan na siya? Please, sinusubukan naming magsara. Hindi ko siya boyfriend. Siya nga pala, ang asawa mo. Nagulat ang manager. Natatawang sabi ni Zyla, single po ako. Wala akong asawa. Sa gulo. Biglang natawa si Yarek, pero nang tumingin sila, hinahaplos niya ang kanyang templo. Itinulak ni Zyla ang kanyang bag sa mga bisig ng bodyguard at lumapit para hilahin si Yarek. Lumabas ka na. Samaan daw si Yarek sa kanya. Naka-high heels siya at halos mawala ng balanse at nahulog sa talahanayan kasama niya. Buti na lang at naagapan sila ng manager. Hindi maiwasan ni Zyla na sumigaw, ang bigat mo. Humigpit ang kamay sa baywang nito, at halos makahawak ang mga labi nito sa tenga nito. Mabigat, napailing si Zyla at itinulak ang ulo palayo. Lumayo ka sa akin. Sumigaw siya sa bodyguard na tulungan siya. Inilabas niya ang braso niya, pero tumitig si Yarek sa kanya, kaya hinailan niya ito pabalik at ngumiti. Pasensya na, pero ihatid mo na si Mr. Hathaway sa hotel. Nakatakas naman ang bodyguard. Ikaw, galit na isinumpa ni Zyla habang binubuhat si Yarek. Naalala niya na siya ang nagsugo sa kanya pabalik nung lasing siya, kaya pinigilan niya ang sarili at nagngangalit ng ngipin. Kami pa nga ngayon, ginamit niya ang maraming enerhiya upang ihatid siya sa kotse. Humiga si Yarek sa backseat, pero sobrang haba ng legs niya, ayaw magsara ng pinto, kaya tinapik siya ni Zyla at sinabing, lumuhad ka. Kabanata 1102. Umupo si Yarek at inilapit ang likod ng kamay sa noo niya, saka sumandal ulit sa upuan. Pagdating nila sa hotel, tinulungan siya ni Zyla na pumasok sa kwarto. Nang patutulugan na siya ng babae, hinailan niya ito pababa na may bigat ng katawan, at nahulog ito sa kanya. Nagdikit ang kanilang mga labi, at nag-freeze siya. Ang mainit na hininga nito na puno ng alak ay humihip sa pisngi nito, at napatingin sa lalaking nasa ilalim niya na nakapikit. Sinubukan niyang tumayo, ngunit may isang braso na humila sa kanya pabalik sa mga bisig nito. Natigilan siya, at nalagpasan ng kanyang puso ang matalo. Dahan-dahan na binuka ni Yarek ang kanyang mga mata at ngumiti ng lasing na ako. Ano ba? Ano ang mayroon sa paglasing? May kinalaman ba sa akin? Pinilit ni Zyla na tumayo ulit pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso nito, at naglock ito ng mata sa kanya. Mukhang lasing si Yarek, pero baka hindi. Zyla, minsan nababagabag ako sa iyo. Nagulat si Zyla. Ano po?
Nag-aalala, kinurot ni Yarek ang pisngi nito at ngumiti. Pumasok sa mukha nito ang kanyang alkohol na hininga. Oo, nababagabag sa iyo dahil kahit saan ka na. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para deserve ko ito. Nakakainis sa akin na nahulog ako sa iyo. Medyo lasing ka na, di ba? Alam mo pa ba ang sinasabi mo? Hinala siyang tiningnan ni Zyla. Ang lalaki ay nagsabi ng ilang mga kakaibang bagay bigla-bigla. Ano ang ginawa niya upang marapat ito? Nahulog ba ang loob niya? Napanaginipan kita. Hinayla siya ni Yarek papalapit. Pangarap ko talaga tayo. Hindi alam ni Zyla kung saan siya titingin at ginagawa niya ang lahat para suportahan ang kanyang katawan. Okay, at nakatutok ang mga mata ni Yarek sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang ulo para halikan ito, at damilat si Zyla. Ang amoy ng alak pumutok sa mukha nito, at gusto niyang itulak ito palayo, ngunit nakahawak ito sa likod ng kanyang ulo. Hinalikan niya ito at hininga, saka biglang binaligtad at naipit sa ilalim niya. Siya pinindot ang mga palad nito sa dibdib nito pero wala siyang lakas na itulak ito palayo. Bigla siyang naniwala na ang isang lalaking may mahusay na pamamaraan ng paghalik ay makakagawa ng anumang babae na mahulog. Inilipat ni Yarek ang kanyang mga labi sa leeg nito, na nagpailing sa kanya, at unti-unting naglaho ang kanyang loika. Tulad ng sa panaginip niya, sa wakas ay nakuha na siya ni Yarek. Ganoon din siya kaperpekto sa panaginip nito. Hindi maiwasang parusahan siya, narinig ang mga kaakit-akit na ungol nito. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang parusa na ito, hindi kailanman sapat. Sa wakas ay pinauwi na ni Zyla ang kanyang sasakyan alas 4 ng umaga. Nang magparada siya, inilagay niya ang kanyang ulo sa manibela at nag-isip ng matagal. Kinuha niya ang phone niya para tawagan si Mindy, pero nag-pick up lang siya after a few attempts. Parang ang tunog niya nagising siya sa telepono, sino ba yon? Kalagitnaan na ng gabi. Ako nga pala, tuyo na ang lalamunan ni Zyla. Tumigil muna si Mindy at sumilip sa screen. Oh, Zyla, bakit mo ako tinatawagan sa oras na ito? Kapag nasa daan ka sa set, kung dumaan ka sa isang parmasya, maaari mo bang tulungan akong makakuha ng pill? Nahihilo pa si Mindy. Anong pill? Napakamot sa ulo si Zyla. Contraceptive pill. Okay na sabi ni Mindy at natahimik ng 2 segundo bago agad umupo. Ano? Sumando si Zyla sa upuan ng kotse at itinakbo ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Kunin mo na lang para sa akin. Huwag hayaang malaman ng sinuman. Binaba niya ang telepono pagkatapos noon. Inilapit ni Zyla ang kamay sa noo niya na may maitim na mata. Ito ba ang ginagawa ng mga matatanda ha? Nang sumikat ang araw, dumating si Zyla sa set. Hinayla siya ni Mindy sa isang liblib na sulok at inilagay ang pil sa kanya kamay habang nakatingin sa paligid. Nakuha ko na para sa iyo. Zyla, di ka ba nakauwi kagabi ano? Ipinasok ni Zyla ang pil sa bag at nilinis ang kanyang lalamunan. Maybe, ginamit ko ang mga serbisyo ng isang lalaking escort. Nag-twitch ang mga labi ni Mindy. Seryoso ka ba? Kabanata 1103. Maamo ang ngiti ni Zyla, pero walang tuwa sa kanyang mga mata. 29 na ako, almost 30 na. Di ba normal lang yon? Sumakay na siya sa van. Nagdala si Mindy ng isang basong maligamgam na tubig at pinagmasdan ang pag-inom nito. Zyla, sa tingin ko hindi mo dapat ginagawa kahit anong isang gabi na bagay. Masisira ang reputasyon mo kung mahuli ka ng mga paparazzi. Ibinaba ni Zyla ang baso at ngumiti. Hindi ko gagawin ng masyadong masama kung ito ay may isang mataas na uri ng tycoon. Bumaba ang mukha ni Mindy. Isang linggo nang hindi nagkikita sila Zyla at Yarek. Ang huling eksena niya ay ngayon, at magpapalam siya sa crew pagkatapos nun. Naglakad siya papunta sa kotse dala ang mga bulaklak mula sa crew sa kanyang mga bisig. Binubuksan ni Mindy ang pinto para sa kanya nang makita niya ang isang lalaking naghihintay sa loob. Nagulat siya. Agad na hinarang ni Zyla ang mukha niya ng bouquet at tiningnan si Mindy, bakit siya Hinayla si Zyla sa kotse at sa kanyang mga bisig. Sumenya si Yarek kay Mindy upang isara ang pinto. Pagkatapos ng isang maikling sandali, isinara ni Mindy ang pinto. Ibinaba ni Zyla ang ulo at nilero ang mga petals, paano kita matutulungan, Mr. Hathaway? Itinulak niya ang mukha nito papunta sa kanya. Hinarang mo ako. Umiwas ng tingin si Zyla, pero nanatili ang ngiti sa mukha. Hindi kita tinanong nung hinarang mo ako. Nang gabing iyon, sobrang dami mong inumin, at sabay tayo sa pagtulog. Pinutol siya ni Zyla at inilapat ang siko sa balikat nito. Hindi mo naman ako sisingilan, di ba? Wala akong pera.
Tinignan siya ni Yarek pero casual lang ang itsura niya. Mahirap malaman kung seryoso ba siya o hindi. Halos mawala ang lamig ni Zyla sa ilalim ng kanyang titig. Agad itong ngumiti at hinaplos ang balikat nito. Huwag kang masyadong mahulog para sa akin, Mr. Hathaway. Hindi ako yung taong kaya mong hawakan. Iniunat niya ang kamay para buksan ang pinto, ngunit hinayla siya nito sa kanyang mga bisig. Napatawa siya at tinulak siya. Malapit sa tenga nito ang kanyang mga labi. Hindi mo ba alam na mahilig akong magtamasa ng mga ligaw na kabayo? Tumingin sa kanya si Zyla. Sige na, casual na itinulak niya ang kanyang buhok pabalik. Hindi ako kabayo, tao ako, kaya di ko alam bakit mo sinasabi sa akin ito. Kinurot niya ang pisngi nito at pinisil ito ng husto at wala sa hugis, walang cosmetic surgery. Siyempre wala, baliw ka na. Hinampis ni Zyla ang kamay niya at hinayla ang sarili sa yakap nito, pero agad siyang hinayla ni Yarek pabalik. Ang gabi nating magkasama ang una mo. Huwag kang mag-alala, Mr. Hathaway, hindi ako mahina na babae, kaya hindi ko kailangan na ikaw ay maging responsable. Hindi naman kahit ilang beses natin ginawa yon. Itinulak ni Zyla ang kamay niya palayo, tinamaan siya, pero hindi sapat, kaya kinagat siya. Habang umuungol sa sakit, binuksan ni Zyla ang pinto ng kotse at tumalon palabas. Sa Royal Academy of Music, natapos ni Riley ang recording ng music pilot. Nang matapos siya sa trabaho, may mga estudyanteng dumating para magpasalamat sa kanya dahil nagkaroon ng pagkakataon ng orchestra na mag-perform salamat sa kanya. Ipinasok niya ang bass niya sa case at ngumiti. Dahil din sa sipag ninyo. Kaysa sabihing ako binigyan ka ng chance, mas parang hindi ka sumuko. Ngumiti rin ang mga estudyante. Binuhat ni Riley ang kaso at lumabas ng rehearsal hall kasama ang mga estudyante. Naghihintay si Luis sa kanya sa koridor. Tinatakpan ng ilang estudyante ang kanilang mga ngiti. Aalis na kami, Miss Hill. Kabanata 1104. Kumaway si Riley sa kanila at lumapit kay Luis pagkaalis nila. Hinihintay mo ba ako? Nilinggan siya ni Luis. Sino pa ba ang aabangan ko? Itinaas niya ang kamay at nilero ang ponytail nito. Nakangiti na siya ng malawak. Siguro naging maayos ang performance. Tumalikod si Riley at saglit na nagmalaki. Wala namang hindi ko kakayanan. Pinisil ni Luis ang pisngi at napangiti. Ano ba ang gusto mong hapunan? Hinawakan ni Riley ang braso niya. Gusto ko ng inihaw na manok, lemon duck, inihaw na karne ng baka, at... Bakit puro karne ang mga ito? Nananabik ako sa karne. Mabangis ang ekspresyon niya. Tumingin sa kanya si Luis at sumilip sa tiyan nito. Oh, sa tingin mo ba? Napahinto siya sandali. Ano po? Nakangiting pinindot ni Luis ang palad niya sa tiyan nito. Ano sa tingin mo? Hinampis ni Riley ang kamay niya palayo. Hindi. Napatawa siya at hinayla ito sa kanyang mga bisig. Buntis na si Barbara ngayon, kaya hindi tayo pwedeng masyadong mahuli, di ba? Napatulala siya, at saka nagmumakmak, iyan hindi yung ako lang ang makakagawa. Hinalikan ni Luis ang pisngi nito. Sinusubukan mo bang sabihin na hindi ako sapat na nagtatrabaho ng husto? Namula si Riley at itinulak siya palayo. Gusto ko nang umuwi. Napatingin si Luis sa kanya na pilit na tumatakas dahil mahiyain siya, at hindi niya mapigil ang tumawa. May napansin siya kaya tumalikod, pero walang tao sa hagdan. Matapos marinig ang pag-alis ng mga yapek, nagmadali ang babaeng nakamaskara na nagtatago sa likod ng hagdanan na umalis. Nakaupo si Jody sa sirang sopa na nagkakaroon ng fast food sa isang simpleng tahanan. Nang makita niya ang magandang si Zyla sa TV, itinapon niya dito ang remote niya at tumigil sa pagkain. May kumatok sa pinto. Lumapit si Jody para buksan ito nang makita niya ang isang babaeng nakatayo sa labas at nagulat. Sino ka ba? Nakasuot ng maskara ang babae. Hindi makita ang mukha niya maliban sa mga mata niya, pero masasabi ni Jody na siya ay malapit sa edad niya. Pumasok siya sa bahay ni Jody at tumingin sa paligid. Masaya ka bang manatili sa isang nakakasukang lugar na tulad nito? Sino ka ba? Naka-high alert si Jody dahil hindi niya naalala na nakasalubong niya ang babaeng ito. Ngumiti ang babae. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay may common enemy tayo. Natigilan si Jody. Kinabukasan, sa Sky High Condo. Nag-practice si Zyla ng kanyang dance moves para sa susunod na pelikula sa yoga room. Naka-earphones siya at nalubog sa tugtog, kaya hindi niya narinig ang doorbell. Tumayo si Mindy doon, tumunog ang doorbell. Nang walang sagot, awkward siyang tumalikod kay Yarek at sinabing, Mr. Hathaway, malamang nasa bahay si Zyla.
Ilang beses lang siya pumupunta dito sa isang buwan. Nag-cross arm si Yarek. Wala siya sa mansyon ng Mayweather. Nagulat si Mindy. Sinabihan siya ni Yarek na tawagan na lang. Hindi alam ni Mindy ang sasabihin, pero siya ang boss, at hindi niya matiis ang banta dahil sa pagkakaibigan. Kaya, tinawag niya si Zyla. Nakabukas ang Bluetooth headphones ni Zyla, kaya pinalitan ng ringtone ng music, at halos bingi na siya. Tinanggap niya ang tawag. Ano na ba? Zyla, nasa kondo ka ba? Oo nga. Panipi tuldok panipi. Sinilip ni Mindy si Yarek, nasa labas ako. Ah, okay. Ibinaba ni Zyla ang telepono, pinunasan ng pawis gamit ang tuwalya sa leeg, at lumapit sa pinto. Kabanata 1105. Tumingin sa kanya si Mindy. Naka-sportswear si Zyla at tila nagsasanay ng kanyang dance moves. Ang leeg niya'y nababalot ng pawis, at nakataas ang ponytail niya na may bandana, pawis ang tumutulo sa gilid ng kilay. Ano ba ang nangyayari? Nagtataka na tiningnan ni Zyla si Mindy na nakatayo sa may pintuan, at biglang nagyelo dahil sa lalaking nagpakita sa tabi ni Mindy. Nakaharang ang pinto. Tumingin si Zyla kay Mindy na tumingin sa baba. Pasensya na Zyla, ikaw na bahala. Nakatakas siya, bago pa man makapagsalita si Zyla. Tinulak siya ni Yarek papasok at isinara ang pinto. Yarek, ito ang tahanan ko. Baka i-report kita dahil sa trespassing. Tinulak siya ni Zyla, at kinuha niya ang 2 hakbang paatras. Hindi inaasahan, hinailan niya ito sa kanyang mga bisig, tumalikod, at sinandal siya sa pinto. Gawin mo na. Inilapit niya ang isang daliri sa labi nito at ngumiti. Gusto ko rin po kayong i-report. Lumunok siya. Para saan? Lumapit si Yarek. Hindi ako binayaran ni Miss Mayweather sa sex. Hinawakan niya ang baba nito at itinaas ang ulo nito. Tara na sa istasyon at tingnan natin kung sino ang mas mapapahiya. Natawa si Zyla sa galit at itinulak ang kamay palayo. Hindi ka ba nahihiya? Ngumiti lang si Yarek. Tiningnan siya ni Zyla pataas at pababa, may naisip, at ngumiti. Niyakap niya ang likod ng kanyang leeg. Nagpunta ka ba dito para akitin ako? Napakunot noo si Yarek at hindi na nagsalita habang pinapanood ang paglapit nito sa kanya. Tinakbo niya ang daliri niya ang kanyang Adam's apple. Siguradong mangyayari na naman ito. Iyon ay napakapangkaraniwan. Panipi. Hinawakan ni Yarek ang palso nito at tila pinipigilan ang sarili. Anong mga laro ang nilalaro mo? Ngumiti naman siya. Adult games, syempre. Binuhat siya ni Yarek, ibinaba sa show cabinet, at tinitigan siya. Seryoso ka ba? Natatawang sabi ni Zyla, marami ka ng casual na kasama na babae, pero tinatanong mo ako kung seryoso ba ako. Hinubad ni Yarek ang kanyang bandana, at pinalabas ang kanyang ponytail, ang kanyang buhok ay lumaylay sa kanyang likod. Siya ay nagulat nang biglang hinalikan siya ni Yarek. Muli siyang natigilan, at ang mga daliri niya sa balikat nito kulot na. Sandali lang siyang nalabasan nang bitawan siya ni Yarek, hindi mabasa ang ekspresyon nito. Peke lang iyon. Nagtaas ng kilay si Zyla. Hinawakan ni Yarek ang baba nito. Kung hindi mo alam kung paano, huwag mong sabihin ang mga salitang iyon sa sinumang lalaki. Kahit gaano ka magpanggap, ikaw ay iba sa mga babaeng yan. Sapat na ang kaakit-akit na mga ito at gagawin ang lahat, ngunit hindi mo magagawa. Ikaw ang cool na babae sa mundo ng pagmamodelo at hindi maaaring abalahin tungkol sa pag-aakit sa mga lalaki. Ang pagbaba ng iyong sarili ay tila hindi kung ano ang gagawin mo. Biglang naintindihan ni Zyla at natawa. Tinuturuan mo ba ako? Napatawa si Yarek at marahang hinawakan ang mukha nito. Tinuturuan kita. Kung gusto mo akong akitin, kailangan mong maglagay ng higit pang pagsisikap. Hindi na ngumiti si Zyla. Wala na akong gana. Gusto niya itong itulak palayo, pero hinayla siya ni Yarek sa mga bisig nito. Maging boyfriend mo ako. Natahimik si Zyla ng ilang segundo bago siya itinulak palayo sa balikat. Tumingin siya sa kanya. Nagbibiro ka lang. Niyakap siya ni Yarek at lumapit sa kanya, nakapaligid ang masculine scent niya sa kanyang. Ayaw mo ba? Napatawa si Zyla, sa tingin mo ba gusto ko? Tahimik itong nakatitig sa kanya. Kabanata 1106. Napahilig si Zyla sa likod flirtatiously. Ngayon lang nakita ni Yarek ang ganitong side niya. Pagkatapos, narinig niya ang sinabi nito, kung ako ang magiging babae mo, ako lang ba o kailangan kong makipag-away sa ibang mga babae at hintayin ninyo akong ipatawag tulad ng gagawin ng emperador noong unang panahon. Idiniin ni Yarek ang dila sa likod ng kanyang mga ngipin at nag-chuckle. Gusto mo mag-isa ka lang.
Pinindot niya ang dila at kinalekta ang kanyang buhok sa likod. Hindi ko gustong i-share ang mga gamit ko sa ibang tao. Inulit niya, gusto mo bang gawin ito? Tinagilid niya ang mukha. Hindi, ayaw ko. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Yarek. Tumingin siya sandali sa kanya bago tumayo. Niluwagan niya ang kurbata at muling nagtanong, sigurado ka ba tungkol doon? Oo, sigurado ako tungkol doon. Ibibigay ko pa rin sa iyo ang parehong sagot kahit ilang beses mo akong tanungin, defiant na sagot ni Zyla. Okay, tinignan niya ito ng malalim at sinabing, pupunta ka para hanapin ako. Pagkatapos nun, binuksan niya ang pinto at umalis. Sarado ang pinto, hangarang ang kanyang figure sa paningin ni Zyla. Sumandal siya sa pader, at ang kanyang ang mapagpakumbabang paraan ay natunaw. Ganon ba talaga ako kalala? Ang huling bagay na gusto niya ay maging backup plan ng ibang tao. Maraming tao sa loob ng shopping mall. Naghihintay si Riley sa harap ng Wishing Well sa lobby. Nang may makita siya, masayang kumaway ang babae. Naomi. Lumapit si Naomi kay Riley na may ngiti sa mukha at sinabing, sorry sa paghintay mo sa akin. Okay lang, sagot ni Riley. Bihira lang kasi ang okasyon kapag nakalive ka, kaya umakyat na tayo at magtampo. Tumango lang si Naomi. Umakyat naman silang dalawa sa escalator. Nag-stroll sina Naomi at Riley sa mga tindahan sa mga antas ng 2 at 3. Nag-enjoy din sila sa iba't ibang pagkain. Matagal na rin kasi hindi naging masaya si Naomi. Natawa siya at sinabing, parang university all over again. Natigilan si Riley. Tumingin ito sa kanya at natawa rin. Diba? Tumango lang si Naomi. Salamat sa pagyaya mo sa akin ngayon. Pagkatapos noon, mamantong hininga siya. Hindi naman ako pinapayagan ng tatay ko na lumabas kahit papaano. Maliban sa pagpasok sa trabaho, umuwi lang ako. Wala akong kahit sinong kaibigan. Alam mo ba kung gaano ako ka-bored, naiintindihan ni Riley ang sitwasyon ni Naomi. Total, si Naomi ay natulog sa loob ng napakaraming taon. Naputol siya sa mundo sa labas sa tagal na nang magising siya, nagbago na ang lahat. Natural lang na mararamdaman niya ang ganoon. Biglang may nakita si Naomi at nagtanong, ano ba ang kanilang nakapila? Inikat ni Riley ang ulo para tumingin sa direksyon ng tingin ni Naomi. Sa tingin ko na coffee shop sa paglipas ng may mga nagkakaroon ng buy one get one free promo. Pagkatapos ay tinanong niya si Naomi, gusto mo ba ng kape? Tumango lang si Naomi. Okay, tapos hintayin mo ako dito. Bibili na ako. Nagtungo si Riley sa coffee shop matapos ang usapan. Tumayo si Naomi sa kanyang orihinal na posisyon at hinintay si Riley. Habang nakatingin siya sa paligid, isang babaeng nakasuot ng maskara ang lumapit sa kanya at tinapik ang balikat nito. Napalingon si Naomi sa pagkalito, at nagtanong ang babae, sorry. Tumakbo ako sa ilang mga problema. Pwede mo bang ipahiram sa akin ang cellphone mo? Hindi naghinala si Naomi at iniabot ang kanyang telepono sa babae na may banayad ng ngiti sa mukha. Kinuha ng babae ang kanyang telepono at ngumiti sa kanya. Maraming salamat po. Ipinasok niya ang numero sa harap ni Naomi at pumunta sa gilid para tawagan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya kay Naomi at sinabing, sorry talaga. Nanakaw ang phone ko nung pumunta ako sa restroom. Hindi ako makalusot sa kaibigan ko ngayon, at hindi ko dala ang wallet ko kapag lumalabas ako. Ang pera ko ay nasa card ko, pero yung card ko nakatali sa phone ko. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy. Sabi ng kaibigan ko, hinihintay daw niya ako sa emergency exit, pero hindi ko alam kung nasaan ito. Hindi ko madala ang iyong phone, kaya pwede ka bang sumama sa akin? Pagkatapos kong mahanap ang kaibigan ko, pwede ka nang bumalik dito. Saglit na nagdalawang isip si Naomi bago tiningnan si Riley na nakapila. Ang babae ay nag-agaw ang kanyang pulso at nagmakaawa, please. Naisip ni Naomi na dapat ayos lang since nasa shopping mall sila. Tumango siya at sinabing, okay, sumama ka na, maaari mong kontakin ng iyong kaibigan ngayon. Panipi, Kabanata 1107. Salamat masayang sagot ng babae. Sumunod si Naomi sa babae. Nang iikot ng babae ang kanyang katawan, may pahiwatig ng lamig na kumikislap sa tapat ng kanyang mga mata. After half an hour later, nakuha na rin ni Riley ang kape. Gayunman, nang bumalik siya, si Naomi ay wala na kung saan-saan matatagpuan. Tumingin siya sa paligid, at pagkatapos ay ibinaba niya ang kape. Hinugot niya ang kanyang telepono at tumawag kay Naomi. Gayunman, hindi tinanggap ni Naomi ang kanyang tawag. Tinawagan niya ulit siya, at sa pagkakataong ito, makikita na ang kanyang telepono ay naka-off.
Tinignan ni Riley ang phone niya at nahulog sa pagmumuni-muni. Nagtataka siya kung bakit siya papatayan ni Naomi ng telepono. Imposibleng umalis si Naomi nang walang sinasabi sa akin. Maaari bang ito ay isang bagay na may nangyari sa kanya? Nang mag-isip siya, kinuha niya ang kape at hinanap si Naomi. Tumakbo si Riley mula level 2 hanggang sa restroom sa level 3, pero hindi pa rin niya mahanap si Naomi. Sinubukan niyang ilang beses na siyang tawagan, subalit nakapatay pa rin ang kanyang telepono. Lalo siyang nagpapanik habang lumalakas ang masamang pakiramdam sa kanyang tiyan. Tumakbo siya dito at doon sa pagtatangkang hanapin si Naomi ngunit walang nagawa. Pinilit niya ang sarili na kumalma, naisip ng isang tao, at tumawag sa kanya. Nang kunin ng tao ang tawag, nagmamadali niyang sinabi, ang boses niya ay puno ng mga hilik. Luis, tinitingnan ni Luis ang isang dokumento, at natigilan siya nang marinig ang humihikbi na boses ni Riley. Siya ay bahagyang nakasimangot at nagtanong, ano ang nangyari? Si Naomi, hindi ko mahanap si Naomi. Tulungan niyo po ako. Ay, hiniling sa kanya na magtampo sa akin ngayon. Siya ay umuungol, at nanginginig ang boses niya. Lalong napasimangot si Luis, at sinabi niya, kalma ka lang Riley, sabihin mo muna sa akin kung ano ang nangyayari. Habang nakikinig siya kay Riley, ibinaba niya ang dokumento, tumayo at kinuha ang susi ng kanyang kotse. Hintayin mo ako sa shopping mall. Ayan na agad ako. Sabik na naghintay si Riley sa bench sa mall. Nang magpakita si Luis, nagpounce ito sa kanya at binalot ang mga braso nito sa katawan nito. Pinayagan siya ni Luis na yakapin siya habang marahang hinahaplos ang likod nito. Okay, sige. Nandito na po ako. Tere, check natin ang surveillance recording. Okay, sabi nito habang humihikbi. Matapos kausapin ni Luis ang manager, dinala sila ng manager sa monitoring room. Hindi nagtagal, nakita nila na umalis si Naomi kasama ang isang babaeng nakamaskara matapos itong kausapin. Tinuro ni Luis ang screen at nagtanong, pwede ka bang mag-zoom in dito? Nag-zoom sa screen ang security guard. Sa loob ng recording, nanghiram ang babaeng nakamaskara ng telepono ni Naomi. Pagkatapos noon, may sinabi siya kay Naomi, at sumama sa kanya si Naomi pagkaraan ng maikling sandal. Dinala ng babae si Naomi sa emergency exit, sa level 3 ayon sa surveillance record. Gayunman, si Naomi ay hindi na lumabas mula noon, at nagulat sila na si Naomi at ang babae ay umalis sa pamamagitan ng emergency exit. Luis remained calm and asked, can we check all the surveillance recordings for the car park in the side door? The security guard did as he was told, and they soon saw that Naomi was brought into a car by someone. Riley grabbed Luis' hand tightly, and her face turned pale. Oh hindi, si Naomi. Siya ay dinukot. Nakasimangot ang security guard at sinabing, mga 50 minutes na. Kung siya ay dinukot, sa tingin ko kayo ay dapat tumawag na ng pulis. May possibility na maabutan mo pa rin sila. Nakuha ni Luis ang surveillance recording mula sa security guard at inilayo si Riley sa silid ng pagsubaybay. Hindi na napigilan ni Riley ang sarili nang pumasok sila sa kanilang sasakyan at natunaw sa luha. Siya ay nanginginig, at ang kanyang tinig ay puno ng takot. Ano po ba ang dapat nating gawin? Ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat siya iniwan para bumili ng kape. Tinawagan ni Luis si Helios at hinawakan ito para aliwin ito. Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para mailigtas siya. Sa loob ng isang magaspang na bahay sa suburbs, dalawang aso ang tumatahol at nagtatahol ng ngipin sa labas ng bahay. Ang mga sigaw ni Naomi ay maririnig mula sa bahay. Tatlong lalaki ang nagpipigil sa kanya sa sahig, at isa sa kanila ay pinupunit ang damit niya. Sinikap niyang labanan, at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang pag-asa. Kabanata 1108. Sinampal siya ng lalaki sa tapat ng mukha para pigilan ang paghihirap niya. Tigilan mo na ang pag-iyak. Hindi kita bibigyan ng magandang panahon kung hindi mo maibibigay ang gusto ko. Please, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na ako. Pwede kitang bigyan ng pera, ungol ni Naomi. Nanginginig ang boses niya, ang naging malamig na ang dugo, at maputi na ang mukha niya. Pwede mo ba kaming bigyan ng pera? Dinidilaan ng lalaki ang kanyang mga labi. Magkano kaya ang maibibigay mo sa amin? Panay ang panginginig ni Naomi, at gumugulong ang luha sa kanyang mga mata. Magkano ba ang gusto mo? May mali siya ang tawa ng lalaki habang sinasagot, ayaw namin ng pera ngayon. Gusto lang naming makipagsaya sa inyo. Hindi, layuan mo ako. Inikat ni Naomi ang ulo at humikbi.
Kasabay nito, pumasok ang babaeng nakamaskara na may dalang kamera. Sumusunod si Jody sa likod niya. Kalma na lang kayo, ngayon ka lang ba nakakita ng babae? Hindi ko pa natatapos ang paghahanda ko. Ha, live streaming po ba ang gagawin natin? Tuwang-tuwa ang lalaki nang makita ang kamera sa kamay niya. Lumapit ang babaeng nakamaskara at tiningnan si Naomi, na punit-punit ang damit at mukha ay puno ng takot. Anak siya ng may-ari ng Eastwood Enterprise. Siyempre, kailangan nating i-record ito. Natigilan si Naomi, lalong nawalan ng dugo ang mapatlan niyang mukha. Alam niya kung sino ako. Nagdalawang isip ang ilang lalaki, at tumayo ang kanilang pinuno. Manibiro mo ba ako? Anak siya ng may-ari ng Eastwood Enterprise. Gusto mo ba kaming mamatay lahat? Bagamat may history sila ng rape at ilang taon na silang nakakulong, nang ahas lang silang maglatag na kamay sa mga working girls na walang background matapos silang makalaya sa kulungan. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang babae na iyon ay hindi nais na mawala ang kanilang reputasyon at nag-aalala tungkol sa pagkuha ng paghihiganti mula sa kanila, para hindi sila maglakas loob na mag-report sa pulis. Gayunpaman, iba ang mga bagay pagdating sa anak na babae ng may-ari ng isang malaking kumpanya. Kung ang kanyang ama ay nagpasya na makakuha ng sa ilalim ng bagay na ito, sila ay magtatapos sa higit pa kaysa sa pag-upo sa bilangguan para sa isang ilang taon na. Sumulyap sa kanila ang babaeng nakamaskara at sinabing, ano ang inaalala ninyo? Kung ang isang bagay ay napupunta sideways, may mga paraan ako para ma-divert lahat ng sisi kay Riley. Napatingin si Jody sa babae. Hindi kailanman sa kanyang panaginip na ang babaeng ito ay magiging mas higit na ruthless than herself, at tila sa kanya ay talagang galit siya kay Riley hanggang sa kanyang core. Nanginginig si Naomi at muling tiningnan ang babae. Itinulak niya ang lalaki sa tabi niya at nahirapan na tumayo sa kanyang mga paa. Sino ka ba kay Miss Hill? Sigaw niya. Nang habarin ng babae ang kanyang maskara, nakipot ang mga pupil ni Naomi. Ikaw nga, Chenny. May pangit na peklat sa mukha ni Chenny. Mukhang kinagat ang isang piraso ng laman mula sa kanya mukha, at ang sugat ay hindi pantay at pitted hideously. Maging ang grupo ng mga lalaki sa eksena ay naramdaman ang peklat sa mukha ng babae na nakakatakot at nakakasuka. Tinatakpan ni Jody ang bibig sa gulat. Hindi niya inaasahan na deformed ang mukha ng babae. Hindi lamang siya, ngunit kahit si Naomi ay nahirapan maniwala na ang babaeng may pilat na mukha ay walang iba kundi si Chenny. Naglabas ng malamig na ngiti si Chenny at sinabing, ito ay lahat ng salamat kay Riley na ako ay naging isang nakakasukang halimaw. Anyway, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ko siyang scapegoat ko. Bakit mo ba ginagawa ito? Tanong ni Naomi. Puno ng kawalang paniniwala ang boses niya. Hindi niya alam na si Chenny ay tulad ng isang baliw at nakakatakot na tao. Sapat na ang tagal ko para matanggal kayong dalawa at matanggap sa Royal Music Academy. Naging malungkot ang mukha ni Chenny. It's because of Riley kaya ako nahatulan ng 1 taon at 3 buwan na pagkakakulong, kung saan ako napunta pinahiya at pinahirapan, at naging ganito pa ang mukha ko. Lumapit siya para kunin ang collar ni Naomi at nagpatuloy. Nakikita mo ba itong pangit na peklat? Ito ay sanhi ng isang baliw na babae nang kagatin niya ang isang piraso ng laman mula sa bilangguan, at lahat ng pahirap na ito ay dinanas ko ay salamat sa kanya. Ngumiti ng masama si Chenny. Dapat sisihin mo ang sarili mo dahil kaibigan mo siya. Kung ano ang ginawa ko noon, magagawa ko pa rin ngayon. Dahil hindi ako magkaroon ng kaaya-ayang buhay. Hindi rin ako papayag na magkaroon ka ng isa. Kabanata 1109. Itinulak ni Chenny si Naomi sa sahig. Ano pa ang hinihintay nyo? Huwag mag-atubiling gawin ang anumang nais mo sa babaeng ito. Ay record ko na lahat ng bagay pababa. Napailing si Naomi sa takot. Nang makita niya ang grupo ng mga lalaki na landyang papunta sa kanya, siya ay sumigaw at pinaghirapan. Nagpalabas si Chenny ng isang maingay, guttural, at kakilakilabot na tawa sa gilid habang si Jody ay nanunood ng eksena sa harap niya na mapatla ang mukha. Ngayon lang niya napagtanto kung anong klaseng kitikot-takot na babae ang mayroon siyang pakikipagtulungan. Biglang binuksan ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang pinto at sumugod. May sasabihin na sana si Chenny, sinipa siya sa sahig ng isang lalaking nakasuot ng itim. Bago pa man maintindihan ng grupo ng mga lalaki ang nangyayari, lahat sila ay nakadapa na sa sahig. Sinamantala ni Jody ang magulong sitwasyon at tumakbo palayo. Naomi. Tumakbo si Riley sa loob, at natigilan siya nang makita ang magulong sitwasyon ni Naomi.
Siya nagmamadaling lumapit para akapin siya habang hinubad ng isang lalaking nakasuot ng itimang jacket at iniabot ito kay Riley para matakpan niya ang nakalantad na balat ni Naomi. Pumasok si Luis sa loob at nagsimulang magmakaawa ang grupo ng mga lalaki. Pasensya na, hayaan mo na lang kami. Kasalanan lang ng pangit na babaeng iyon. Pinagawan niya ito sa amin. Napatingin si Riley sa babae at nagulat siya. Chenny, ano na ang nangyari sa mukha niya? Si Chenny, na pinagtaksilan ng grupo ng mga lalaki, ay nagpalabas ng isa pang nakapangangilabot na tawa. So paano kung ako yon, ha? Hindi ko inaasahan na darating kayo agad. Wala nang mawawala sa akin, kaya hindi ako takot sa inyo. Halimaw ka, sigaw ni Riley sa pamamagitan ng gritted teeth. Chenny laughed hysterically, at ang kanyang mental na estado ay tila medyo hindi matatag. Sige, nangangahas akong patayin ninyo akong lahat. Kahit ikulong mo ulit ako, hanggat buhay pa ako, gagawin ko ulit ito paglabas ko. Ha, nakaramdam ng lamig si Riley sa kanyang gulugad. Lumapit ang isang bodyguard kay Luis, na ang mukha ay grim, at nagtanong, Mr. Lucas, ano ang dapat nating gawin kasama ang baliw na babaeng ito? Sinabi ni Luis, mukhang siya ay may isang maluwag na tornilyo sa kanyang ulo. Dalhin mo siya sa ospital. Kung talagang may sakit siya sa pag-iisip, ikulong siya hanggang sa mamatay siya. Tumango lang ang bodyguard. Habang dalawang lalaki ang nakasuot ng itim na nagdala kay Chenny palayo, sumigaw siya, Riley, lahat kayo ay mamamatay ng isang kakilakilabot na kamatayan. Markahan ang aking mga salita. Ha. Tumingin si Luis sa labas ng pinto, at may pahiwatig ng lamig na kumikislap sa kanyang mga mata. Tumalikod siya para maglakad palapit kay Riley para malaman na hindi pa rin nakakaisip si Riley. Okay ka lang ba? Umiling siya ng walang laman. Nang matanggap ni Anthony ang balitang na aksidente ang kanyang anak, isinantibi niya ang kanyang trabaho at sumugod sa ospital. Nasa ward sina Luis at Riley. Naomi, nagmamadali siyang lumapit sa kama. Kasalukuyang nakahiga sa kama si Naomi. Nang makita niya ang nag-aalala na ekspresyon sa mukha ng kanyang ama, pinilit niyang ngumiti sa kanyang mukha at sinabing, okay lang po ako, Dad. Itinaas ni Anthony ang ulo para tingnan si Luis, ano ba ang nangyayari? Sinabi ni Luis ang lahat sa kanya, at lumubog ang mukha ni Anthony. Siya na naman. Pasensya na po, Mr. Topaz. Kasalanan ko lang lahat. Hindi ko dapat pinasama si Naomi sa akin ngayon. Nakaramdam ng guilt si Riley at sinisisi ang sarili. Maswerte na dumating sila sa tamang oras. Kung hindi, nilagay ni Naomi ang kamay sa ibabaw ni Riley at sinabing, hindi mo kasalanan. Dapat ay, mas lumawak ang aking mga mata. Bukod pa rito, dumating ka rin para iligtas ako. Ibinaba ni Riley ang ulo at gustong umiyak ulit. Patay na si Joe dahil sa kanya, at kung may nangyari ulit kay Naomi dahil sa kapabayaan nito, hindi niya patatawarin ang sarili niya habang buhay. Si Chenny ay sa huli ay nasuri na may bipolar disorder. Lumabas ang kanyang sakit sa pag-iisip sa panahon ng kanyang taon sa bilangguan. Siya ay binubuli, binugbog, at tinakat ng kanyang mga kasamahan sa selda sa isang sarado at lubhang nakakapanghinang kapaligiran, na nagpapalalo pa sa kanyang sakit sa pag-iisip. Kabanata 1110. Sa huli ay ipinadala si Chenny sa isang naka-enclosed psychiatric hospital sa labas ng lungsod. Nakalabas na ng ospital si Naomi makalipas ang 3 araw. Habang tinutulungan siya ni Anthony na dumaan sa ang discharge procedure, hinintay niya ito sa bench sa corridor. Napalingon siya at nakita niya ang isang matandang lalaki na nahulog sa wheelchair nito. Gayunpaman, ang nurse sa likod hindi niya nakita iyon. Nang tumayo na lang siya at sasanduan na siya sa sahig, isang lalaking mas mabilis kaysa sa kanya ang tumulong sa matanda na bumalik sa kanyang wheelchair. Hinawakan ng matanda ang kamay niya at sinabing, maraming salamat, bata. Huwag mo nang banggitin, nakangiting sagot ng lalaki. Hinaplos niya ang nurse sa likod ng matanda at may sinabi sa kanya. Humingi ng paumanhin ang nurse sa matandang lalaki at saka siya itinulak palayo. Pagkatapos, pumasok ang lalaki sa elevator. Naomi, oras na para umuwi, tawag ni Anthony kay Naomi. Tumalikod si Naomi, at nabasag ang ngiti sa kanyang mukha. Okay, makalipas ang ilang araw, sa Royal Crown. Narinig ninyo na ba, nailagay na si Zayla sa blacklist? Blacklist, may sumigaw. Sigurado ka ba dyan? Ang kanyang ama ang direktor ng Royal Crown. Sino ang may guts na ilagay siya sa blacklist? Rumor has it that it's Mr. Bago pa man matapos magsalita ang tao, lumabas sina Zayla at Mindy mula sa pasukan.
Ang grupo ng mga artista na nag-uusap ngayon lang ay tumingin sa entrance bago makarating sa kanilang paa upang gawin ang kanilang sariling mga bagay. Tumingin si Mindy kay Zyla na maitim ang mukha, at maingat na nagtanong. Zyla, may hindi ba pagkakaunawaan? Grabe ang mukha ni Zyla, at mahigpit na pinisil ang mga kamao niya kaya nag-crack na sila. Walang sinabi, tumalikod siya at umalis. Dumiretso siya sa Rosenberg Hotel sakay ng kanyang Mustang. Pumunta siya sa kwarto at pinindot ang bell ilang beses. Nang walang dumating para sumagot sa pinto, sinipa niya ang pinto. Nakita niyang paparating si Yarek palabas ng elevator kasama ang kanyang bodyguard habang lumiliko ito. May hawak na babae si Yarek. Hindi alam ni Zyla kung sino siya, pero natawa si Yarek matapos may sabihin sa kanya ang babae. Nang itaas ni Yarek ang ulo, nawala ang ngiti sa mukha niya, at naging expressionless siya. Napatingin ang babae kay Zyla na nakatayo sa harap ng kwarto ni Yarek at nakasimangot. Sino ka ba? Ngumiti si Zyla pero hindi na nagsalita pabalik sa babae. Nagkrus ang mga braso niya sa harap ng dibdib niya at tumingin kay Yarek. Ikaw talaga ang pinakakasuklam-suklam na lalaking nakita ko, Mr. Hathaway. Dahil ikaw ay nakakuha na sarili mong bagong manliligaw, bakit gusto mo pa rin akong isama sa blacklist? Napatulala ang babae dahil hindi niya alam ang sinasabi ni Zyla. Lumingon siya para tumingin kay Yarek, pero diretso ang tingin ni Yarek kay Zyla na nakataas ang kilay. Sige, kaya mong gawin ang gusto ko, at wala ito sa negosyo mo. Galit na galit si Zyla kaya muntik na niyang sampelan si Yarek matapos ang sinabi nito. Gayunman, pinigilan niya ang sarili at nagnalit ang mga ngipin. Hindi ko kayo kailanman nasaktan, hindi ba, Mr. Hathaway? Oo, hindi mo ako na-offend, sagot ni Yarek habang niluwag ang relo. Itinaas niya ang kanyang mga talukap ng mata upang tingnan ang sa kanya at sinabing, hindi ko lang kayo gusto. Doon lang naunawaan ni Zyla kung ano ang ibig sabihin ng ibang tao sa kamatayan dahil sa galit. Sumulyap siya sa ang babaeng may hawak sa braso ni Yarek at sinabing, Lady, sana ay maging maganda ang gabi mo ngayong gabi. Natigilan ang babae, at namula ang mukha sa hiya ng matanto niya kung ano ang sinsabi ni Zyla sa kanya. Pumikit si Yarek. Nang madaanan ni Zyla ang babae, hinaplos nito. Ang balikat nito at seryosong sinabing, siya ay masama sa kama. Ang last time na natulog kami, 20 minutes siya sa foreplay at 3 minuto lang ang inabot. Kaya, kailangan mong mas magsikap ka pa. Ibinaba ng bodyguard ang kanyang ulo at pilit na pinipigilan ang kanyang pagtawa habang si Zyla ay umalis sa kanyang stiletto. Lumubog ang mukha ni Yarek at naging mas madilim kaysa sa kalangitan sa gabi. Nang sa wakas ay bumalik ang babae sa kanya pandama, blanco ang sinabi niya, Mr. Hathaway, ang babaeng iyon. Hinailan ni Yarek ang braso at inutusan ang bodyguard, pauwiin mo na siya. Natigilan ang bodyguard. Si Miss Mayweather ba ang tinutukoy mo, sir? Malamig na sinulyapan siya ni Yarek at sinabing, kailangan ko pa bang sabihin sa iyo yon? Hindi siya bumalik sa kanyang silid bagkus ay tumalikod siya at umalis. Mr. Hathaway, hindi inaasahan ng babae na iiwan siya ni Yarek ng ganito.